Kumusta po kayo mga giliw na tagapakinig? So, panalangin ko na ang kaalaman at pag-uunawa galing sa Diyos ay kikilos sa atin ngayon at kinikilala ko po na ang banal na Espiritu ang siyang pinakamagaling na guro na gagamit sa aking labi na ipangaral sa inyo ang mga katotohanan na talagang mabasa natin sa Biblia, mga kapatid, upang hindi po tayo ah, malihis sa katotohanan. So ang topic po natin ngayon, paksa po natin ngayon, mga babala. Minsan at kadalasan, mga kapatid, ay huli na ang lahat. So kaya ngayon dito, maaring hindi ako masyadong magaling mag-Tagalog dahil ito po ang inyong lingkod ay isa pong Cebuano galing sa Mindanao. Po pagsikapan kong ibahagi sa inyo ang mga salita ng Diyos na ito'y mabigkas ko sa Tagalog upang maintindihan ito sa buong Pilipinas. So ngayon, mga kapatid, itong babala na sinasabi ko, huwag po nating kalimutan na ito po ay kailangang malaman natin bago magwakas ang mundo. Ang salitang Gospel of the Kingdom, mga kapatid, minsan narinig na natin o kadalasan na narinig na natin, Ibanghilyo ng Kaharian. Ibig ko lang ibahagi, ipaalam sa inyo na ito po ang tunay na Ibanghilyo ni Kristo. Ito po ang pinakaunang mensahe niya ayon sa Matthew 4:17 at ito rin po ang pangwakas na mensahe bago magwakas ang mundo. So ang ibig sabihin dito, ang Ibanghilyo ng Kaharian or Gospel of the Kingdom, ito po ang tunay na Ibanghilyo ng ating Panginoong Jesucristo. So magsimula na po tayo, mga kapatid. Buksan natin ang ating Biblia sa Galatians 1:6 and 7. Ang sabi dito, I wonder that you are so quickly turning back from the one having called you by the grace of Christ to another gospel. Meron pong another gospel. Ang sabi dito, there are some people who are upsetting you and trying to change the gospel of Christ. Nakasulat po itong talata na ito, more or less, 70 to 100 AD po ito nasulat, kung hindi ako nagkakamali. So nakasulat na po at nangyari na po na talagang may mag-twist sa Ibanghilyo ni Kristo. Na huwag nating kalimutan, tandaan natin, mga kapatid, na ang Ibanghilyo ni Kristo, ito po ay Ibanghilyo ng Kaharian, Gospel of the Kingdom. So tingnan natin ang Genesis, kung anong mga ugali o anong ugali na panunod ng karamihan. Ito po ay ugali galing sa Babylonia. Ang sabi dito sa Genesis 11:4, and they said, come, let us build a city and a tower, and its top in the heavens, and let us make a name for ourselves, lest we be scattered upon the face of the whole earth. So yan po ang sabi nila, mga kapatid. Maggagawa tayo ng isang syudad, maggagawa tayo ng tore na sa ating sariling pangalan. Yan po, mga kapatid, ang tandaan natin na ang ugali ng isang taong nagmamarunong magtayo ng kanilang sariling pangalan. Sila ang mga taong nagmamarunong at nag-imbento ng mga pangalan at nagtayo ng kanilang mga sikta. Kitang-kita natin ngayon in reality na kapag marunong magbasa ng Biblia at mangaral gamit ang Biblia, sila po ay magtayo ng kanilang sariling pangalan, mga kapatid. So, dalang-dala ng karamihan ngayon ang ugali ng
Babylonia, mga kapatid. So ngayon, tingnan natin itong evolution of man-made religion. So, after Dark Ages, ano yung Dark Ages, mga kapatid? Pinatay po ang lahat ng mga tunay na alagad, tunay na born again, tunay na iglesia, pinatay po, mga kapatid. More or less 150 to 200 AD. Kung hindi ako nagkakamali, pinatay po ang mga leaders, mga kapatid, sa tunay na iglesia. So, ina-adapt po ni Constantine the Great ang Christianity. Bakit? Dahil mangha siya na ang mga taong ito ay nagpapakamatay, willing mamatay para sa kanilang pananampalataya. So, nang ina-adapt po ni Constantine the Great ang Christianity, doon na po nagsimula ang man-made religion. Naghalo na po ang paganism at saka pananampalataya sa Diyos. So nagkaroon na po ng halo, mga kapatid, libadura. So ngayon, nagsimula ito sa Roman Catholic Church o Vatican City, Rome, Italy, led by the Pope and reaching the whole world. Lumaganap po sa buong mundo ang Catholicism, mga kapatid. At itong Pope na ito po ay tinatawag na kahalili ni Kristo dito sa lupa. So, pangalawa, mga kapatid, itong tinatawag nating Protestant, started by Martin Luther, protesting Catholicism on 1517. The origin of Lutheran, Protestantism, Adventist, Anglican, Baptist, Methodist, and all evangelical movements today. Si Martin Luther po ang ama ng Protestantism. Pangatlo po ay ang Pentecostals. Ito po, Pentecostals, started by Evangelist William Seymour and Charles Spurgeon from Los Angeles on 1900, at lumaganap na rin po ito sa buong mundo, lalo na dito sa Pilipinas in 1900, that creates more divisions among believers, over 40,000 denomination all over the world. Ito po ang nagbukod-bukod sa lahat ng mga nanampalataya gamit ang Biblia, ang salita ng Diyos. So they are the prophesied false Christ and prophets, mga kapatid. Sila po ang mga nakasulat sa Biblia sa Matthew 24:24. For there will arise false Christ and false prophets, and they will show great signs and wonders, so as to lead astray, if possible, even the elect. Sila po ang sinasabing mga bulaang Kristo, marami po. Mga bulaang mangangaral, marami po. Sinasabing mga dahil marami po, mga kapatid. So sila po ang nagsimula ng pagbukod-bukod at pagkampi-kampi. So ang mga the signs of their falsehood, mga kapatid, they will show great signs and wonders. So kapag magtayo ka ng sarili mong pangalan at sikta, relihiyon, kailangan po may gawin kang mga kamangha-mangha. O kailangan mga kamangha-mangha yung gawin mo para meron kang mahikayat. At yun nga, napakaraming naligaw, mga kapatid. So bigyan ko kayo ng example sa mga falsehood. Kasi lahat namang mga Christian denominations gumamit ng Biblia at saka binigkas at ginamit ang salitang Jesus Christ, Hesus Kristo. So, yung falsehood, mga kapatid, bigyan ko kayo ng ilang example. Kapag may isang nangaral na tanggapin nyo si Kristo bilang personal Savior, isa po ito sa mga signs of falsehood. Bakit? Kasi ang tunay na Panginoong Hesus, hindi po tagapagligtas ito ng personal na tagapagligtas. Ang ating Panginoong Hesukristo po ay tagapagligtas ng kanyang katawan. Efeso
5:24. Yung sinasabing katawan, yan po ang kapulungan ng mga taong nagkaisa na sumunod sa Kanya na bago ang buhay. So hindi po siya personal Savior ang ating Panginoong Jesucristo. Tagapagligtas po siya ng Kanyang katawan, mga kapatid. So, pag sinabing personal Savior, bigyan ko kayo ng halimbawa. Ang isang grupong ito, tinanggap din nila ang Panginoon bilang personal Savior. So kaya ang ibang grupo naman, yung binanggit ko kanina, meron din silang personal Savior. So ilan na ang Savior? Marami na. So mahigit na tayo ngayon, 40,000, meaning to say, napakaraming Kristo na personal Savior. So ang ibig sabihin, ito pong mga Kristo na ito ay bulaang Kristo, mga kapatid. False Christ. Kasi nga, sa Biblia, mga kapatid, wala pong personal Savior. Ang tunay na Hesukristo, ang nag-isang Hesukristo, tagapagligtas po ng Kanyang katawan. So, pangalawang example, mga kapatid, sa tinatawag nating falsehood, ginamit nila yung emotions at sinakyan nila yung emotions ng tao upang makahikayat at ginawang pagkikitaan ng pira, yung pagbuo ng samahan. Halimbawa, ginamit ang pangalang Panginoong Hesus sa pagpagaling ng mga may sakit. So, hindi naman masama yun, mga kapatid. Hindi po masama yun. Pero ginamit po yun ng falsehood upang makahikayat ng maraming mga tao sa kanilang sariling pangalan. Hindi naman masama yung sa pangalan ni Jesus ay gagaling talaga ang mga may sakit. Pero ginamit na po ito upang magkapira ang karamihan. So, napakarami dyan sa social media, mga kapatid, na ang foundation na kanilang panampalataya ay yung mga signs and wonders. So mag-ingat po tayo, signs po ito ng falsehood, mga kapatid. Ito po ay, sabi dito, to lead astray if possible even the elect. So ibig sabihin, kahit isa kang hinirang, tinawag at sa Diyos talaga. So maaari kang nandyan ngayon, nakakulong at naligaw sa mga bulaang Kristo at bulaang mga ngaral, mga kapatid. So, pag-aralan nating mabuti, tingnan natin ang mga nakasulat sa Biblia, mga kapatid, baka isa ka rin sa mga biktima sa mga tinatawag natin mihang Kristiyano dahil sa mga bulaang Kristo at mga bulaang mga ngaral at hindi po nakapasok dito. So, ito, mga kapatid, basahin na natin yung mga babala. Ang sabi dito, upang kayo'y huwag magmamarunong sa inyong sarili, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang hiwagang ito na ang pagmamatigas ay nangyari sa isang bahagi ng Israel hanggang makapasok ang buong bilang ng mga hintil. Maliwanag sa Romans 11:25. Mga kapatid, meron palang buong bilang ang hintil. Sino yung mga hintil? Yung hindi kabilang sa mga taong Israelita or Hebrew, mga kapatid, at nangalat sa buong mundo at hindi na nalaman kung saang lahi galing, hindi circumcised sa kanilang panahon. So nangalat po ito, consider as Gentile, mga mixed breed, mga Samaritans, Grigo, tayong lahat na hindi Hudiyo, tayo po ay binibilang bilang hintil dati, mga kapatid. So meron po itong buong bilang, hindi ko alam kung ilang milyon ito, hanggang makapasok ito, at ang Diyos lamang ang nakaalam kung ilang milyon ang buong bilang ng mga hintil.
Kapag mabuo na po itong bilang na ito, masara na po ang kaligtasan, mga kapatid. So yan ang pag-isipan natin ngayon. Masara na po, mga kapatid, kasi dahil maniwala na po ang buong Israel at maligtas. So, anong dapat gawin natin? Saliksikin natin o pag-aralan natin mabuti paano tayo maging kabilang sa tinatawag ng buong bilang, mga kapatid. So, sabi dito, bakit na kailangang huwag tayong magpahuli, do not delay? Kasi sabi sa Luke 13:25-27, once the owner of the house gets up and closes the door, you will stand outside knocking and pleading, Sir, open the door for us. But he answered, I do not know you or where you come from. Then you will say, we ate and drank with you, and you taught in our streets. But he will reply, I do not know you or where you come from. Away from me, all you evildoers. Masakit po, mga kapatid. Nakinig tayo sa kanyang mga salita for how many times, napakarami pong nangaral dito. At maaring dumalo rin tayo sa mga fellowship. Matagal po tayong dumalo sa fellowship. Subalit, sa araw ng paghukom, sasabihin niya sa iyo, I do not know you, hindi kita kilala. Masakit po yun, mga kapatid. So, kahit nakinig ka ng mga salita ng Diyos, subalit na natili ka sa labas o sa man-made church, darating ang araw na isasara na ang kaharian ng Diyos at wala ng kahit sinong makapasok, huli na ang lahat. Sasabihin sa Diyos, hindi ko kayo kilala. So itong mga taong ito, maring kabilang ka dito, tumawag sa Panginoon, nangaral ng mga salita ng Diyos, at gumagawa ng mga milagro sa pangalan ng Panginoon. Subalit hindi sila sumunod sa kagustuhan ng Diyos Ama, kaya hindi sila kilalanin, dahil hindi sila registered, mga kapatid. Even if you know the gospel and attend fellowship, if you are still outside the kingdom of Christ, you will not be recognized by God at judgment day. So you may pray and call the name of the Lord every day and cast out devils in the name of the Lord and do many wonderful works. If you are still outside the kingdom of Christ, you are not recognized by God at judgment day. Ayon sa Matthew 7:21-23. Maliwanag yun, mga kapatid. Ngayon, hindi ko po kini-question yung kaligtasan mo. Alam ko po na kapag pinagsisihan mo na ang mga kasalanan mo at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, binigyan po kayo, ako, ng karapatan bilang anak ng Diyos. At wala pong duda na napatawad po ang lahat ng kasalanan natin. So, what is the use of being saved without entering the kingdom of God? Anong silbi yung kaligtasan mo na natanggap mo at hindi naman magmana at makapasok sa kaharian? Pag-isipan natin mabuti, mga kapatid. Tingnan natin ang Biblia. Buksan natin ang Galatians 5:20 hanggang 21. Marami pong mga bagay na hadlang dyan na ang isang tao ay hindi makapasok. Pero ang pinagtuunan ko ngayon ng pansin, kasi hindi ko naman alam kung anong buhay mo meron ka. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa buhay. Kaya ang tinitingnan kong aral ngayon sa babalang ito lang, mga kapatid, itong factions, divisions, and parties. Ano yun? Pagbukod-bukod, hidwa ang pananampalataya. Pagbukod-bukod, pagkampi-kampi, at hidwa ang pananampalataya. Kung hindi ako nagkakamali, 90% of Christians, 99, even 99, ay bahagi po sa pagkampi-kampi, pagbukod-bukod, at hidwa ang pananampalataya. So, ang ibig sabihin, kahit naligtas ka, mga kapatid, maaaring hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos.
Kapag hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos, you are bound to the lake of fire. Wala na kasing ibang puntahan sa mga taong hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Sa dagat-dagatang apoy. Masakit po yun mga kapatid. So, ganito mga kapatid, maaring natanggap mo na ang kaligtasan at kapatawaran ng iyong mga kasalanan once and for all. Ngunit, maaring mahatulan kang itapon sa dagat-dagatang apoy dahil, number 1, hindi mo naganap ang kalooban ng Diyos at ni Kristo sa pagkakaisa sa kanyang kaharian. Nanawagan po kasi ang Panginoon Kristo na kailangan dalhin sila at maging isa. At ito rin po ang panalangin ng Panginoon Kristo. So kahit ligtas ka, kahit napatawad ng lahat mong kasalanan, maaari ka pa ring itapon sa dagat-dagatang apoy dahil, number 2, naging bahagi ka ng pagbukod-bukod at hidwaang pananampalataya at hindi naisilang sa kaharian. So, kailan ma-register ang tao mga kapatid? Kapag naisilang siya sa kaharian ayon sa Psalms 87, 5 and 6. At pinatunayan yon sa Hebrews 12, 22, 23. So kapag naisilang ka sa kaharian ng Diyos, ay maisulat niya ang pangalan natin sa kanyang listahan. So kapag nakulong ka sa man-made religious group na sanhi ng pagbukod-bukod, yan ang dahilan, hindi ka na-registered. May mga pangako mga kapatid na sinasabi sa mga pastor na kapag ligtas ka na, nagpabautismo, sabi nila, isulat daw ang iyong pangalan. Hindi po mga kapatid, hindi po ganon. Kapag naniwala po tayo sa mga bagay na hindi ipinakon ng Diyos, ay false claim po yun mga kapatid. So kailan maisulat ng Diyos ang ating mga pangalan? Simula noong naisilang po tayo sa kanyang kaharian. Saan mabasa yon? Awit 87, versikulos 5 at 6. Psalms 87, 5 and 6. So dahil nanatili po kayo sa man-made religious group ang nasanhi ng pagbukod-bukod, maaari po kayong mahatulang itapon sa dagat-dagatang apoy dahil hindi po kayo registered. Ayon sa pahayag, maliwanag naman yon, sa pahayag 2015. Yun mga kapatid. Kaya pag-isipan nating mabuti ngayon mga kapatid. Sabi dito sa Romans 16:17, and now I make one more appeal, my dear brothers and sisters, watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things that are contrary to what you have been taught. Ganito mga kapatid, naituro na po sa unang siglo na ang Ibanghilyo ni Kristo ay Ibanghilyo ng kaharian at nakasulat na po sa Mateo 24:14 na ito po ang Gospel of the Kingdom ay pangaral sa buong mundo. So hindi po ito ipinangaral ng karamihan dahil nagtayo po sila ng kanilang sariling pangalan. Kaya ito, sinulat ito para sa ating lahat. Itong Romans 16:17. Ang sabi dito, ngayoy isasamo ko sa inyo mga kapatid na tandaan ninyo ang mga lumikha ng pagkabahagi-bahagi at mga katitisuran na laban sa mga aral na inyong natutunan. Lumayo kayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod kay Kristo na Panginoon natin kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamagitan ng kanilang mahusay na pananalita at matatamis na talumpati ay dinadaya nila ang mga puso ng mga walang muwang. So, bakit nadaya ang mga tao mga kapatid? Napansin nyo ngayon? Ang tao ngayon naging dependent na lang sa mga matatamis na panalita ng mga pastor bishop. Hindi sila masyadong tumingin sa Biblia at nag-aral sa Biblia para sa kanilang sariling kaluluwa. Nagiging kliyente, masaya sila, naging kliyente, nagbigay lamang sila ng tithes at offering sa church at masaya silang nakinig sa mga matatamis na pangako ng mga pastor. Na itong mga pastor na ito, hindi naman sumunod sa kalooban ng Diyos kasi isa sila sa mga dahilan na nagkabahagi-bahagi. Kasi tingnan nyo mga kapatid,
Kinikilala niyang ang isang sikta na ito ay sa Diyos din, kay Kristo din. At ang isang ito sa Diyos ay kay Kristo din, pero hindi sila nagkaisa. Bakit? Ginawa na po itong hanap buhay, ginawa na po itong money making, yung ah, pangalaga ng isang samahan, reliyosong samahan. Kaya hindi magkakaisa dahil nga money making, hanap buhay na po ito ng mga magagaling na magsasalita. Kaya kung tingnan nyo, napakagaling po talagang magsalita ang na nagmiminsahe ng mga salita ng Diyos. At tiyak akong ikaw mismo ngayon in love na din sa grupo mo, in love na din sa mga pakikinig ng mga aral ng inahanda ng mga pastor bawat linggo o midweek. Kasi nga mga kapatid, kontento na po ang karamihan na makinig sa mga magagaling at matatamis na mga mensahe. Hindi po natin binigyang pansin ang kalooban ng Diyos na maging isa at ang panalangin ng Panginoon na maging isa. So kaya mag-isip-isip po ngayon mga kapatid, pag-isipan mo mabuti, baka mamaya isa ka sa mga biktima, sa mga tinatawag na bulaang mangangaral, mga kapatid. So ngayon, ang sabi sa Romans 16:8, get out. Stay away from them. Such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest. Wala po silang pakialam mga kapatid. Wala silang pakialam matupad yung kalooban ng Diyos Ama na magkaisa. Ang mahalaga, malaki ang tatanggapin nila linggo-linggo. Yan po ang mahalaga sa kanila. Kaya pinagsikapan nilang maghanda ng mensahe na talagang hanggat maari paiyakin ka at pangakuhan ka ng napakaraming pangako. By smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Yung mga innocent people, mga kapatid, hindi ibig sabihin yung walang pinag-aralan. Ang innocent people dito, kung pag-aralan nating mabuti, yung mga taong hindi nag-aral sa Biblia. Naging dependent po sila sa mga pangangaral ipakain sa kanila ng kanilang pastor o ministro. So yan po ang ibig sabihin ng innocent people. Naging kontento ka na maging kliyente, mga kapatid. Kliyente ng relihiyon mo. Yun po mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians 6:17, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Ang ibig sabihin, even if you are sincere and faithful, it does not equal truth. Kahit gaano ka ka-sincere ngayon, hindi ibig sabihin na sa katotohanan ka, mga kapatid. Hindi ko sinasabi ito pang laitin ka. Sinasabi ko ito dahil mahal kita, dahil mahal tayo ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, pag-aralan natin mabuti. No? Sabi sa Jeremiah 3:14, 15, and 19, turn, O backsliding sons, and I will bring you to Zion, and I will give you shepherds according to my heart. You shall feed you with knowledge and understanding. But I said, how shall I put you among the sons, and I give you pleasant land, a beautiful inheritance among the hosts of nations? And I said, you shall call me my father, and shall not turn away from me. Pag-aralan po natin itong hula na ito, napakaganda po ito mga kapatid.